Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Stella, I have a surprise for you. Ha? Anong surprise? Basta, malalaman mo din mamaya. Napapangiti na lamang ako sa ideyang sinusuklayan ako ni Anthony. Simpleng bagay lamang ito pero napakalaking bagay na ito para sa akin. Nang matapos niya akong suklayan ay nararamdaman kong pinupulupot niya sa bewang ko ang mga braso niya at sa kanya ipinatong ang baba niya sa balikat ko. You're so beautiful, love. Every day, every night, you're so perfect. Nagtindigan ang mga balahibo ko sa katawan nang ibulong niya yun sa aking tenga. Napakahusky ng boses niya at nakakakiliti ang mainit niyang hininga. Para akong naistatwa sa aking kinaupuan dahil sa ginawa niya. Nang bola pa, kahit nauutal ay sinikap kong magtunog kalmado. Narinig ko ang pagtawa niya at saka na humiwalay sa akin. Akala ko aalis na siya, ngunit pumunta lamang siya sa harapan ko at saka inilahad niya ang kamay niya sa akin. Tinanggap ko naman ito at saka niya ako hinila palabas ng kwarto. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ko habang bumababa kami ng hagdanan. I told you earlier, may sorpresa ako sa'yo. Sandali. Napatigil siya sa paglalakad nang hilahin ko ang braso niya. Nagtataka naman siya na tumingin sa akin. Bakit? Ayaw mo ba ng sorpresa? May lungkot sa boses niya. Hindi naman sa ganun, pero tingnan mo naman ang suot ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at saka siya napangiti. Sabi ko naman sa'yo, palagi ka namang maganda, kaya okay na yan. Hindi pa man ako nakakasagot ay hinilin niya akong muli papalabas ng main door. Sa labas ay may naghihintay na palang sasakyan. Madilim na din ang paligid dahil gabi na. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa passenger seat. Sumakay na ako at saka naman siya ay umikot para sumakay sa driver seat. Pinaandar na niya ang sasakyan. Saan ba tayo pupunta? Gabi na oh. Tanong ko sa kanya. Relax ka lang. Magugustuhan mo to. Tumahimik na lamang ako at saka tumingin sa bintana. May tiwala naman ako kay Anthony pero hindi ko maiwasang mag-isip kung anong sorpresa ba ang sinasabi niya. Matapos ang mahigit 20 minutong biyahe ay nakarating na kami sa isang building na sobrang taas. Pinagbuksan niya ako ng pinto at inalalayan ako sa pagbaba. Anong building to? Tanong ko sa kanya. It's a hotel. Ha? Hotel? Di ba may bahay ka naman? Bakit mag-hotel pa tayo? Hindi naman tayo mag-check-in. May papakita lang ko sa'yo. Nagsuot siya ng shades at saka face mask. Siguro para hindi siya makilala. Pumasok na kami sa loob at pinagtitinginan kami ng mga tao. Hindi ko alam kung dahil sa namumukha nila kami o dahil sa suot naming dalawa. Sumakay kami ng elevator at pinindot niya ang number 25. Nang makarating kami sa palapag na ito, ay doon ko lang nalaman na ito pala ang pinakamataas na floor ng building dahil nasa rooftop na kami. Close your eyes. Ginawa ko naman ang sinabi niya. At dahan-dahan kami naglakad papunta sa kung saan. Nakailang hakbang din ako at saka na tumigil. In the count of 3, open your eyes. 1, 2, 3. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at namangha ako sa aking nakita. Surprise! Natutuwang wika ni Anthony at saka hinawakan ang kamay ko. Parang na-speechless ako. Walang mga salita ang lumalabas sa bibig ko. Paano ba naman, meron ditong candlelight dinner at sa tabi ng upuan ay may isang cage na may lamang aso ata. Sa kabilang gilid ay nandoon si Gary na nakaupo sa harap ng piano at kumaway pa ito sa akin.
Tara, alam kong gutom ka na. Naglakad na kami papunta sa may hapag at umupo doon. Para saan naman ba to? Tanong ko sa kanya. Para sa'yo. Gusto ko lang bumawi sa mga araw na hindi tayo maayos at saka sa kaguguhang ginawa ko sa mansyon. Ang tinutukoy niya siguro ay yung nahuli ko siyang may kasamang babae sa kwarto niya. Hay naku, ano ka ba? Kalimutan mo na ngayon, tugon ko naman sa kanya. Maya-maya ay tumahol ang asong nasa loob ng cage, kaya naman pareho kaming napatingin doon ni Anthony. Ow! What do you have here? Kinuko ang cage at saka ko pinatong sa aking hita. Binuksan ko ito at saka ko kinuha mula sa loob ang isang shih tzu na kulay puti. Mukhang gusto ka niya, wika naman ni Anthony. Dahil sa aso ay hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Anthony. Ano kayang ipapangalan ko sa kanya? Napaka-cute niya. Let's call him Botchik. Napatingin ako kay Anthony na nakangiti habang nakatuon din ang pansin sa aso. Botchik? I like that. Maya-maya ay kumain na din kami dahil gutom na talaga ako. Masarap naman yung food pero wala pa ding tatalo sa luto ni Chef Adi. Although, masarap din man itong foods pero ewan ko ba? Yung luto talaga ni Chef Adi ang hinahanap-hanap ng panlasa ko. Matapos kumain, ay pinaglaruan muna namin ang bagong pet ko na si Botchik. Napakakulit nito, kaya tuwang-tuwa naman kami sa kanya. Napatingin ako sa pwesto ni Gary nang bigla itong tumugtog ng isang pamilyar na kanta sa piano. You're beautiful in white. Pwede ka bang maisayaw? Tanong ni Anthony na nakalahad ang kamay sa akin. Tinanggap ko naman ito at sa kanya ako dinala sa may bandang gitna. Inilagay niya ang mga kamay ko sa balikat niya habang ang kamay niya ay nasa bewang ko. Sinabayan ko lamang ang bawat galaw ng kanyang paa habang nakikipagtitigan ako sa mga pang-akit niyang mga mata. Hindi naman siya nagbago. Siya pa din ang Anthony na nakilala ko noon sa coffee shop. Masungit pa din naman siya pero ngayon ay madalang na. Do you think the 3 months is not enough? Napakunot ang noo ko dahil sa tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang. Baka mamimiss ko din ang lahat ng ito pagkatapos ng 3 months contract natin. Ako din. Napatingin ako sa baba dahil doon. Munti ko nang makalimutan ang lahat ng nangyayari ngayon ay napakalalim lamang sa kasunduan namin. Masyado ko na yatang nai-enjoy to the point na nakalimutan ko ang tungkol sa kontrata. Hey! Huwag mo munang isipin yun, okay? Let's just enjoy tonight. Throw away all your worries. Tumigil kami sa pagsayaw at sa kanya hinawakan ang aking magkabilang pisngi. Pwede bang magmahalan lang tayo hanggat pwede pa? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko inakalang sa kanya ito mismo manggagaling. Pero dahil wala na akong pake, ay ngumiti ako at sunod-sunod na tumango. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Pinapangako ko, ang bawat araw na kasama mo ako ang magiging pinakamasayang araw ng buhay mo. I will try my very best to be a perfect husband for you, my wife. Hindi man habang buhay, pero hanggat pwede pa, ay paparamdam ko sa iyo iyon. Patuloy sa pagtulo ang mga luha ko sa aking mga mata. Ako na mismo ang humalik sa kanya. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Bakit kahit alam ko na may hangganan ang lahat ng ito, ay mas lalo ko pang ipinapasok ang sarili ko sa mga bagay na balang araw ay papatayin din ako sa lungkot. Kumalas ako sa mga labi niya at sumilay sa akin ang gwapo niyang mukha. May kung anong bagay na gusto siyang sabihin pero parang nag-aalinlangan pa siya. Maya-maya ay unti-unting bumuka ang kanyang bibig. Napangiti ako nang mapait sa mga salitang sinabi niya. I love you, Stella. Higit pa sa kasunduan nating kontrata. Mabuti naman
at absent yung lalaking yun. Dapat nga, mag-transfer na lang siya. Inis na usal ni Lester habang nagsusulat ng notes sa notebook niya. Absent kasi ngayon si Alfred dahil busy daw. Ito namang tatlo kong kasama ay tuwang-tuwa at hindi na naman nila makikita ang pagmumukha nun. Hindi ko lang kasi maintindihan ang tatlong ito kung bakit sa sobrang tagal na ng panahon, yung sa amin ni Alfred ay hindi nila nakakalimutan. Ako nakamove na, pero sila ay dinadamdam pa din. Bakit ba hindi lang kayo amigin na sa kanya? Wala namang ginagawang masama sa inyo yung tao. Saad ko naman sa kanila. No. Sino may sabing wala siyang ginawang masama sa amin? Hello, may atrasyo pa siya no? Tugo naman ni Jenny na nakataas pang kilay. Napakunot ang noo ko dahil doon. Ano naman? Tanong ko sa kanila. Siya ang dahilan kung bakit ilang gabi kaming puyat noon dahil sa kakaiyak mo. Hindi ka naman namin matulugan kasi kaibigan ka namin at kailangan ka namin damayan. Saad ni Jenny. Nagka-eyebags tuloy ako noon. Wika naman ni Lester. Lahat kami ay napatingin kay Tony nang bigla itong magpakawala ng buntong hininga. Sinarado niya ang librong binabasa at saka seryosong tumingin kay Jenny at Lester. Bakit hindi lang kayo ang jumawa kay Alfred? Tapos magpakatanga kayo at maging heartbroken para naman kahit papaano ay may mga sense. Yung mga nginangawa ninyo. Natahimik silang dalawa at umiwas ng tingin. Inakbay naman ako ni Tony. Come on guys. Itong kaibigan natin, wala nang kinikimkim na sama ng loob kay Alfred. Tapos kung makapagsalita kayo, ay parang kayo nasaktan a years ago. Be matured enough girls. Pwede ba? Nagkatinginan silang dalawa at saka napangiti ng tipid. Humarap sila sa amin. Okay, fine. No bad words na sa lalaking yun. Pero hindi ko may papangako ha. Ngumiti si Jenny sa akin at ganun din ang ginawa ko. Me too. I'm sorry. Pero kapag nasaktan ka ulit ng dahil sa lalaking yun, sorry not sorry. Baka mapalitan ako na ipakulam siya. Nagtawa na naman kami dahil sa sinabi ni Lester. Sobrang swerte ko talaga sa kanila at naging sila mga kaibigan ko. Simula noon hanggang ngayon. Pinagmamasdan ko sila ngayong tatlo na kapwa nakatingin sa po ni Lester habang pare-parehong tumatawa. Akalain mo nga naman, ang dating mga strangers ay nagkakakilala dahil sa isang disaster ay matalik na magkakaibigan na pala ngayon. At dahil dito, masasabi ko nga marami na akong pinagdaan ng apat. Unexpected friendships are literally the best. I miss you. Pagdating ko pa lamang sa mansyon ay sinalubong na ko ni Anthony ng mahigpit na yakap. Anthony, ang aga mo yatang nakauwi. Naiilang nabanggit ko. Kumala siya ng pagkakayakap sa akin at saka nilagay ang mga kamay sa bulsa. Yup, maaga din kasi natapos yung taping. Nagugutom ka ba? Halika, gumawa tayo ng brownies. Hinila niya ako kaagad papunta sa kusina kaya naiwan sa lobby ang bag ko. Siguro naman ay kukuhaan niyo ni Kay kaya pinabayaan ko na. Pagpasok sa kusina ay pinaupo niya ako sa isang upuan doon. Umupo naman siya sa tabi ko. Inilapag ni Chef Adi ang isang tray na may laman na mababangong brownies. Kakahanga ko lang sa Natigilan si Chef Adi sa pagsasalita at akmang kukuha ng isang piraso ng brownie nang tapikin ito ni Anthony at sinamaan ng tingin. Binaling ni Anthony ang tingin sa akin at saka ngumiti at sinagi si Chef Adi papalayo. Hindi ko maiwasang matawa dahil sa inakto niya. Kahit kailan talaga ay ayaw nasasapawan. Ako gumawa nito. Tikman mo. Dali. Natutuwa niyang wika na parang bata. At saka kumuha ng isa at isinubo sa akin. Kumagat naman ako agad at nilasahan ang pagkain. Not bad. Masarap naman siya. Pero hindi lang kasing sarap ng gawa ni Adi. Ayos! Bakit hinahanap-hanap talaga ng dila ko ang mga gawa ni Chef? Siguro ay nasanay na ang taste buds ko. Masarap. Hindi na masama.
Tugon ko at saka nagpunas ng tissue sa bibig. Siyempre akong gumawa eh. Never naman ako pumalpak. Pilit akong ngumiti dahil sa kayabangan niya. Hindi pa din talaga naalis ang pagiging mapagmataas niya. Sa bagay, he's not Anthony Lagdameo if he's not arrogant. Pagkatapos naming magmerienda ay umakyat na din kami sa kwarto para makapagpalit na din ako ng damit. Pinalipat naman ni Anthony ang lahat ng gamit ko sa kwarto niya at magkasama na ulit kami sa iisang kwarto. Ewan ko ba sa lalaking to? Napaka-bipolar. Pinapagod lang ang mga kasambahay sa kakalipat ng mga gamit. Bakit kaya hindi siyang gumawa? Paglabas ko ng banyo, ay nadatnan ko na nakaupo si Anthony sa kama habang hawak-hawak ng mahigpit ang phone ko. Teka, nasa bag ko yun kanina ah. Napakapakialamero naman talaga. Hey, bakit hawak mo yung phone ko? May tumawag ba? Naglakad ako papalapit sa kanya at akmang kukuhanin ko na ito nang ilayo niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Nanlamig ang buong sistema ko na magtama ang tingin ko at matatalim na titig niya. So, you're still talking to Alfred? Aren't you? Ano bang sinasabi mo dyan? At saka, cellphone ko yan. Bakit mo pinapakailaman? Hinila ko mula sa kanyang kamay ang phone ko at hindi naman siya pumalag, ngunit masama pa din ang tingin niya sa akin. Sasabihin ko ba o hindi? At saka, bakit ba ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Nagpakawala ako ng buntong hininga at saka umupo sa tabi niya. Relax ka lang. Pwede ba? Ano bang nakita mo at mukha ka dyang leon? Mahinahan ko namang tanong. Nag-ring kasi ang phone mo kanina, kaya na-curious ako kung sinong tumatawag sa'yo. Si Alfred pala. Umiwas siya ng tingin at saka humalakip-kip. Tiningnan ko naman ang screen ng phone ko. At tama nga sinabi niya, may missed call nga dito. Wala na kaming relasyon ni Alfred. We're no friends. So wala kang dapat ipag-alala na masisira ang plano mo. Friends? Hindi ako na-inform na pwede pala maging kaibigan ang dating kaibigan. Inirapan ko naman siya dahil sa mga walang kwentang bagay na sinasabi niya. Ano bang ipinuputok ng butsi ng lalaking to? Diretso na mo lang kasi ako, Anthony. Ano bang masama sa pagkakaroon ng kaibigan? Kayo nga ni Gary, magkaibigan kayo. Hindi ko naman kayo pinag-iisipan ng masama. Dahil sa inis, ay napagtaasan ko siya ng boses. Bigla siyang natahimik at kunwaring hindi narinig ang sinabi ko. Parang wala naman akong nakukuhang matinong sagot sa kanya. Kaya tumayo na lang ako at dumiretso sa closet. Akmang bubuksan ko ito na magsalita siya. Dahil nagseselos ako. So better block his number or I will block your phone. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan at pagsarado nito. Pagtingin ko sa direksyon niya, kung saan siya nakaupo kanina ay wala na siya doon. At ako, heto, hindi pa din madigest ng utak ko ang narinig mula sa kanya kanina. Grabe, instant celebrity na si Stella dahil kay Anthony. Wika ni Lester habang tutok na tutok sa cellphone niya. Bilib din ako sa kanya, hindi lumalabo ang mata. 24 oras atang nakatutok sa social media. True yan, pero nagtataka lang ako. Bakit hindi siya sumusubok na maging actress din, hindi ba? Maganda naman siya, artista hindi naman. Kaya siguro akong pag-aagawan din siya ng mga direktor. Opinyon naman ni Jenny. Pero alam nyo, nagtataka ako, bakit wala siyang Instagram? Walang Facebook o kaya TikTok o kahit anong social media accounts. May ilan nagsasabi na baka sinasaktan siya ni Anthony. Sunod na sabi ni Tony. Para bang nakaupo ako sa hot seat ngayon dahil sa mga tanong sa isip nila. Hindi nila alam na ang taong pinagchismisan nila ay nasa harapan lang nila. Malay nyo, ayaw niya lang talaga ma-expose sa public. Maybe she just want a peaceful life with her husband. At saka,
imposible man ata maging sadista si Anthony. Pare-pareho silang napatitig sa akin at nang magsalita na ako. Paano mo nasabi? Tanong ni Lester na abala pa din sa pagtipa sa cellphone. Kung makapagsalita ka naman, parang ikaw si Stella Lagdameo. Suwestyon naman ni Jenny. Tumingin ako kay Tony at nagkibit balikat lamang siya. Wala naman, basta nararamdaman ko lang. At saka, kung kayo ba, sa tingin nyo ba, magagawang manakit ni Anthony? Hindi ko alam kung bakit parang lumalabas na pinagtatanggol ko ang mukong na yon, pero ayoko lang nakakarinig ng mga masamang salita tungkol sa isang tao na alam ko namang mabuti. We can say, yes, I'm his biggest fan, pero madami pa din talaga mga things na hindi ko alam about him. Baka mamaya, hindi natin alam, niloloko lang niya pala tayo. Seryosong sagot ni Jenny. Napalunok ako at nararamdaman ko na ang malamig na pawis na nagmumula sa noo ko. Hindi ko mabasa ang nasa isip nila. Posible kay nakakahalata na sila? Sabay-sabay silang tumayo nang marinig namin ang pagtunog ng school bell. Sumunod na lamang ako sa kanila papasok sa aming building. Kailangan ko na siguro magdoble ingat. Stella! Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang pamilyar na boses na tumawag sa akin mula sa malayo. Papunta sana ako sa library ngayon para magsauli ng hiniram kong libro. Pagharap ko sa aking likuran ay si Alfred lang pala na tumatakbo papunta sa akin. Oh Alfred, bakit? May kailangan ka ba? Takhang tanong ko sa kanya. Wala naman. Tumawag kasi ako sa'yo kagabi pero hindi mo sinagot. Trinay ko ulit tawagan kaninang umaga pero parang binalak mo na ang number ko. Pasimple akong napakamot sa aking ulo at saka umiwas ng tingin. Hindi niya alam na si Anthony pala ang nakakita ng incoming call niya. Nagpalit kasi ako ng SIM. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ganun ba? Pwede bang makuha ko ang new number mo? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa tanong niya. Seryoso ba siya? Hindi ko kasi sa ulo. Next time na lang. Bye. Sandali. Akmang aalis na ako nang hawakan niya ang braso ko. Iniiwasan mo ba ako, Stella? I thought we're friends, right? Bakas sa mga mata niya ang lungkot na nadarama. Ako? Iiwasan ka? Hindi no. May isasauli kasi akong libro sa library. Mauna na ako. Nang bitawan niya ang braso ko, ay mabilis ako naglakad para lang makalayo sa kanya. Habang tumatagal, lalo akong kinikilabutan sa mga ginagawa at tinatanong ni Alfred. He's being creepy. Matapos kong maisuuli ang libro, ay papunta na sana ako pabalik sa classroom namin nang tumunog ang phone ko sa bulsa. Kinuha ko na ito at saka sinagot ang tawag na makita kung sino ang caller. Hello Anthony? Umuwi ka na. Ipapasundo kita kay Gary. Ha? Bakit naman? May pupuntang journalist dito mamaya. You need to be here for the interview. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Habang kausap ko siya, ay nagmamadali na akong pumunta sa parking lot. Hinihinaan ko lang ang boses ko at baka marinig naman nakakasalubong kong estudyante kung sino ang kausap ko. Biglaan lang. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng biglaang interview. Nagulat din ako nang tumawag sila sa akin. Oo. Sige. Palabas na ako ng campus. Pinatay ko na ang tawag at saka inilagay ang telepono ko sa aking bulsa. Tumakbo na ako papunta sa main gate ng school. Pagkarating ko ng parking lot ay mabilis kong nahagilap ang kotse ni Gary. Nakakapasok pa lang dito. Tumakbo na ako papunta doon at binuksan ang pinto. Nagulat naman si Gary sa biglaang pagsakay ko sa tabi niya. Diyos ko naman Stella, nagugulat ka. Akala ko kung sino na. You almost gave me a heart attack. Wika niya habang sapo ang dibdib. Sorry. Heto kasing kaibigan mo,
bigla-biglang tumatawag. Tara na! Nagkabit na ako ng seatbelt at saka na niya muling inilabas ang sasakyan sa pinaka-main gate ng school. Tumingin na lamang ako sa bintana at naningkit ang mga mata ko nang may makitang 3 taong tumatakbo pabalik sa entrance mula sa side mirror ng sakyan. Pamilyar ang mga suot nila pero hindi ko naman ito inintindi. Good afternoon, Mr. and Mrs. Lagdameo. Humihingi po kami ng paumanhin dahil sa biglang interview na ito para sa inyong dalawa. May nag-send po kasi sa amin ng signal na today ng interview para sa inyo. Pero wag po kayong mag-alala. 30 minutes lang naman. Wika ng isang babae na nakasuot ng white blouse na halos nipple na lang ang tinatakpan. Nakapalda siya ng itim at stockings tapos naka-black shoes. Nakasuot din siya ng black prim eyeglasses at naka-braid naman ang mahaba niyang buhok. It's okay. Tugon naman ni Anthony at ngumiti dito. Nagkatitigan pa silang dalawa ng ilang segundo. Pinakatitigan ko ang mukha ng babae. Parang namumula pa ito. Teka, kinikilig ba siya? Baka naman pwede na tayo magsimula, miss. We're both busy, so please, make this fast. Ayoko mang magtunog suplada pero nainis ako sa itsura ng babaeng ito. Mukha lang inosente pero pakiramdam ko ay may tinatagong kati din sa katawan. Ipinahanda na niya sa kasama niyang lalaki ang kamera at itinutok ito sa amin. Good afternoon, Mr. and Mrs. Lagdameo. Bati nito sa amin. Ngumiti naman kami ni Anthony at saka bumati din pabalik sa kanya. May hawak siyang script at mukhang ito mga itatanong niya sa amin. Sadya nga namang napakabilis ng mga pangyayari. Maging ako ay nagulat din sa malaking revelasyong kasal na ang crush ng bahay na si Anthony Lagdameo. Gustong gusto ko nang irapan ang babae nagsasalita na ito dahil sa sobrang daming sinasabi at ang nakakabisit pa, hindi maalis ang tingin dito sa katabi ko. Hello? Nandito ako, you know? Matapos ang ilang minutong daldalan ay sa wakas ay nagtanong na din. Ano ang pinaka-challenging part ng pag-aasawa? Ikaw muna, Anthony. Wika niya na may malawak ng ngiti. Siguro yung pagkakaroon ng trust sa isa't isa. Napatingin ako kay Anthony, diretso sa mga mata niya. Kung dati ay isa siyang arogante, suplado at masungit na lalaki, ngayon na ibang iba. Marriage is not a joke. Here, you will be both tested in different things. Fighting, jealousy, and misunderstanding, and that's normal. This is not something that will break the both of you, but something that will strengthen the relationship between the two of you. Tumingin siya sa akin na may ngiti sa mga labi niya at pinisilpan niya ang kamay ko. Para bang nagbabalik lahat ng mga napagdaanan namin noon. Yung mga away namin, hindi pagpapansinan at pagsasagutan. Pero akalain mo nga naman, umabot pa kami dito ngayon. How about you, Miss Stella? Humarap ako sa babae. For me, well, siguro susundan ko na lang itong sinabi ni Anthony. Which is trust. For me, ang tiwala ang biggest foundation yung dalawa. Kumbaga sa isang bahay, ito yung simento. Kapag nasira, ay gumuguho. But it doesn't mean nasira na talaga. You can rebuild it. At sisiguraduhin nyo na magiging matibay na ito. Kung anumang sakuna ang dumating, ay hindi na muling masisira. Wow! Sa nakikita ko, parang bago pa lang kayong magsasama, ay marami na agad kayong napagdaanan. But I was so amazed na nakakaya nyo. Next question. Dumating ba sa point na nagkaroon kayo ng what ifs? Nawala ang mga ngiti ko sa aking labi dahil sa tanong na ito. Dahan-dahan akong sumulyap kay Anthony na ngayon kapwa nawala din ang ngiti sa kanya. Pero maya-maya ay ngumisi siya at saka nagsalita. Yes! May time na naisip kong, what if hindi agad ako nagpakasal? Kasi, di ba kapag single ka,
nagagawa mo lahat. Wala kang iisipin na baka magalit yung misis mo pag uwi. Na baka may lumilipad ng kawali pagpasok mo pa lang ng pinto. Pareho kaming natawa ng babaeng journalist. Baka hindi lang kawali ang ibabato sa kanya, baka isang aparador pa. Pero, nandito na eh. Pero wala akong regrets, okay? In fact, masaya ako sa desisyon ko. Naisip ko na kahit magkaroon ako ng bilyong-bilyong babae, hindi pa din ito matutumbasan ang nag-iisang babae na handa akong tanggapin sa kabila ng ugali ko. Napatango naman ako dahil sa sinabi niya. Aaminin ko, minsan nagsasawa na din ako naintindihin ang mala climate change ng attitude, pero may something din sa kanya na nariripil ang patience ko. How about you, Stella? Ako? Natigilan ako at parang natulala sa kawalan. Tila ba tumigil sa pagpunction ang utak ko dahil sa isang tanong. May what ifs ba ako? Actually, madami. Nakita ko sa peripheral vision ko ang biglang paglingon ni Anthony sa akin na nakakunot ang noo at parang naguguluhan. What if hindi ko pinili ang ganitong buhay? Na bawat galaw ko ay may nakamasid, may nanonood at may nag-aabang. Isang maling galaw ko ay hindi lang ako maapektuhan, kundi pati na rin ang image ni Anthony. Literal na magkarugtong na ang buhay namin ngayon. Lahat ng ginagawa ko ay nagre-reflect na sa kanya. Pero ang pinakamagandang lesson na natutunan ko, huwag kang matatakot na sumubok pagdating sa pagmamahal. Love is what we born with. Fear is what we learned here. And I love him. So I tried and I succeed. Lumingon ako kay Anthony na ngayon ay nakatingin din pala sa akin. At kitang-kita ko ang kaligayahang kanyang nadarama. Kasing lawak ng Pacific Ocean ang kanyang ngiti sa kanyang mga labi.